mga sandali na kahit gaano ka kahinahon, mapipilitan kang bumelo. Ang tanong, kailan mo mararamdaman na tama na at dapat ka nang magsalita? Pero alam mo ba kung sino ang hindi na nakatiis? Bago kita sagutin, ito lang muna ang masasabi ko. Minsan ang mga tahimik na tao, sila pa ang pinakamatindi kung sumabog. Pero teka, bakit nga ba may sumasabog? At sino ang nasa sentro ng lahat ng ito? Si Romualdez. Oo kaibigan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kilala sa pagiging kalmado at mahinahon, pero ngayon ay tila nagtaas na rin ang boses para ipagtanggol ang tinaguriang Mr. Contempt daw na si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano. Paano nagsimula ang lahat? Ganito kasi yan. Sa isang Facebook post, sumapol si Paduano nang birahin ni Senador Ronald De La Rosa, "Mr. Congressman, you are so fond of citing in contempt people who don't give in to your desires. Your abuse of power is not unlimited." Sambit pa ni De La Rosa. Mabigat di ba? Pero wait, bakit nga ba napunta sa ganitong usapan? Ano ba ang nag-ugat ng galit ni De La Rosa kay Paduano? Isang pangalan, Wilkins Villanueva. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Si Villanueva, dating PDEA chief, ay dinawit sa isang controversial raid sa Shabu Laboratory sa Davao City noong 2004. Pero sa gitna ng pagdinig, hindi siya nakaligtas kay Paduano na nag-alala kung may mga kasinungalingang natatago sa likod ng mga salaysay na ito. Kaya naman, gumalaw si Paduano, nag-motion siya para i-cite in contempt si Villanueva dahil sa umano'y pagsisinungaling. Dito na kumulo ang sitwasyon. De La Rosa, kilalang tagapagtanggol din ng mga issue laban sa illegal na droga at hindi na napigilang magbigay ng panat kay Paduano. Pero alam mo ba kung ano ang twist? Si Romualdez, ang taong inaakala mong mananahimik, ay hindi nakapagpigil. Sa harap ng lahat, ipinagtanggol niya si Paduano sa matinding bintang. He's just doing his job, sabi pa ni Romualdez. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Bakit? May isa pang bagay na sinabi si Romualdez na nagpabago ng takbo ng kwento. Anya, ang Quad Committee ng House of Representatives ay parang naging truth commission na, isang lugar kung saan unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Nagiging truth commission na ngayon yung mga efforts natin dito sa Congress, dagdag pa niya. Sa madaling salita, hindi ito personalan, trabaho ito, kaibigan. Pero teka, hindi ba't ito lang ang umpisa? Kung ang Quad Committee na kinabibilangan ng Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts Committees ay nagiging truth commission, anong susunod na lalabas? Parang pelikula, di ba? Pero ang tanong, sa dulo ng lahat ng ito, kanino ka papanig? Kay De La Rosa ba na nagsasabing may abuso sa kapangyarihan, o kay Paduano na tinawag ni Romualdez na ginagawa lang ang trabaho niya? Kung sa tingin mo tapos na ang kwento, nagkakamali ka. Dahil sa gitna ng mga pasabog, pangalan at katotohanan, isang bagay lang ang sigurado. Nagsisimula pa lang ang labanan ng mga boses. Sino ang tama? Sino ang mali? Sa huli, katotohanan pa rin ang mananalo. Pero handa ka na bang marinig ang susunod na kabanata? Efeso 5 verse 11 and 13. Huwag ninyong itago ang anumang gawa ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo ang mga ito. Ang lahat ng nalalantad ay nagiging liwanag. Sa mga panahon na puno ng ingay, kasinungalingan at pagdududa, napakahalaga ng mga taong may tapang na itayo ang katotohanan. Tulad ni Paduano at Romualdez, hindi madali ang tumayo sa gitna ng kontrobersya para lang makamtan ang hustisya. Ngunit sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, ang Biblia, na ang anumang gawaing itinatago ay unti-unting inilalantad ng ating Panginoon upang maging liwanag para sa lahat. Sa ating buhay, maaaring hindi tayo lagi naiintindihan o nasa sang-ayunan ng lahat,
Pero kung tama ang ating intensyon, ipaglalaban tayo ng katotohanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nasa langit, na siyang nagmamahal sa buong sangkatauhan. Ikaw ang liwanag na naglalantad ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Maraming salamat po sa mga taong matatag na nagtatrabaho upang maging boses ng katarungan at integridad. Katulad na Romualdez at Paduano, gabay niyo po sila, o aming Panginoong Diyos, upang patuloy nilang gawin ang nararapat sa kabila ng mga pagsubok at batikos. O aming Panginoong Diyos, itinataas din namin ang bawat isa na nakakarinig at nakakapanood ng mensaheng ito. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang makilala ang tama mula sa mali, at lakas ng loob upang ipaglaban ang katotohanan sa kanilang sariling buhay na base sa banal na kasulatan at base sa prinsipyo ng karakter ng aming Panginoong Kristo. Naway patuloy niyo pong ipakita ang iyong liwanag at pagmamahal sa aming mga puso at bigyan kami ng kapayapaan na ikaw o aming Panginoong Diyos ang magtataguyod ng hustisya. Salamat po Panginoong Diyos sa patuloy na pag-aalaga sa amin, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin, at patnubayan po kami o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.